lutong-lutong. Pero hindi naman sobra. Crisp yung kanyang edges, then soft and chewy yung kanyang center. Ang sarap. Good morning and welcome to my channel, Mary Cocinera. Magbe-bake naman po ako ngayon ng chocolate chip cookies. I-share ko sa inyo ang aking version nito. Pag-usapan muna natin yung mga gagamitin kong ingredients. Nung una, hindi ako nagpapaliwanag, bake kung bake, luto kung luto. Ngayon, para naman sa mga bago pa lang natututo mag-bake at gusto madagdagan ng kaalaman, i-share ko rin yung aking mga nalalaman sa pinag-aralan kong culinary arts at pastry arts. Ngayon, pag-usapan natin ang ating mga gagamiting ingredients. Ang method pala muna. Ang method na ginagamit sa paggawa ng chocolate chip cookies, traditional na dito ang creaming method, kung saan ang butter and sugar ay binibit until light and fluffy before pa tayo mag-add ng iba pa nating ingredients. Pero ang approach ko, ito lang. Yung creaming method, resulta yan ng soft, chewy, at cake-like texture. Ginagawa ko rin yan. Pero mas madalas, spatula lang ang kailangan natin at hindi na natin kailangan pang i-cream ang butter na gagamitin natin. Okay, sisimulan na natin. Nag-preheat na nga pala ako ng oven, 375 degrees Fahrenheit po. Ang technique na ito, yung paggamit natin ng spatula lang, magre-resulta yan sa ating cookies ng crisp at firmer texture dahil sa absence ng air sa ating dough. Kasi hindi na nga natin to gagamitan ng creaming method o kahit wire whisk, hindi na. Kasi pagka ginamitan pa natin, magiging cake-like texture, mag-i-incorporate ang air, mag-i-incorporate ang air sa kanyang dough. Okay. Then, usapang flour muna tayo o harina. Ang commonly used na harina, madalas na ang common choice natin na harina ay all-purpose flour. Yan ay nagre-resulta ng pagiging dense and chewier texture. Hi. Hindi ko pala nakunan ng video yung mga dry ingredients na pinagsama-sama ko. Pinagsama-sama ko na siya at na-sift ko na. Okay, yung all-purpose flour, hindi ako gagamit niyan ngayon dito. Although ginamit ko rin yan. Ginagamit ko rin minsan pagka hindi available yung cake flour at saka yung pastry flour. Ang nilagay ko dito sa aking bowl ay blend ng cake flour at pastry flour. Yung combination ng dalawang yan, magpo-provide siya ng better structure at crispiness on the edges sa ating cookies at slightly soft yung nasa gitna lang. Hindi naman cake-like texture. Dahil yan sa low protein content. Pagka kasi all-purpose flour, magre-result yan ng pagiging dense and chewy texture sa ating cookies. Yon, then nag-add ako dito ng 2 tablespoons ng skim milk powder, tapos baking soda and iodized salt. Unusual yung paggamit ng skim milk powder. Pero makikita nyo kung gagawin nyo to, sa unang kagat pa lang malalasahan nyo na yung balancing texture and richness. Parang na-enhance ang overall flavor ng ating cookies. So, na-sift ko na to. Again, akala ko kanina naka-on yung video ng cellphone ko. Yun pala, salita ako ng salita. Patay pala. So, ayoko na siyang ulitin kasi konting cookies lang at nagjejeta nga ako ngayon sa matatamis. So, sift lang natin lahat ng yan. Ililista ko rin naman po dito na ito sa inyong mga screen, listahan ng mga dry ingredients. Then, ang gagamitin natin na sugar dito, gagamit tayo ng light brown sugar at granulated sugar. Pinagsama ko lang dito ang granulated sugar at ang light brown sugar. Magbibigay lang yan sa atin ng konting hint ng caramel flavor. Ang light brown sugar, yan ay combination ng granulated at saka ng molasses. Pero mild lang, hindi kagaya ng dark brown sugar na
magiging sobrang dense ang flavor. Choice ng paggamit ng asukal po ay nasa sa inyo na. In another bowl, meron ako ditong butter, unsalted. Ilagay natin sa ating bowl. Soften po yan or room temperature. Yung kanyang rich texture ay which makakatulong yan para maging soft and chewy ang ating cookies. Balanseng-balanse lang itong blend na ito. Pero para naman hindi siya madaling madurog o magkaroon ng stability, lalagyan ko rin ng room temperature vegetable shortening. Yung combination ng dalawa yan, butter is rich, tapos yung stability nasa shortening. Magiging medyo fluffier din yung ating cookies, pero hindi naman sobra. At saka magkakaroon lang just right amount of crispiness on the edges. Okay, para hindi madaling madurog. At saka para hindi ma-overpower din ng butter. Okay. Dapat soften po. Hahalo-halo lang natin yan dito. Then, ilalagay na natin ang ating light brown sugar and granulated sugar. Ibuhos lang natin sa fats na gagamitin natin and haluin lang natin until mag-blend na sila. Kapag well blended na, pwede na tayong mag-add ng eggs. Ganon din ang ating vanilla. Then, i-mix lang natin just until combine. Isusunod na rin natin ang paglalagay ng ating dry ingredients. Ilagay lang natin ito at i-mix until just combine. Hindi natin kailangang mag-overmix o manggigil sa ating spatula. Then, ipo-fold na natin ang ating chocolate droplets. Kayo na po ang bahala kung gaano karami ang gusto nyo. Ang gamit ko po ay dark chocolate droplets. Ngayon naman po, ilalagay na natin sa ating cookie sheet na grease and line. Ang ice cream scoop ko po ay 1 tablespoon lang. Kung gusto nyo ng mas malaki, nasa sa inyo na po yun. Pero ako ayaw ko. At pagka masyadong malaki, malambot na. Tapos, para ng muffin or cake, 1 tablespoon lang, lalagyan nyo po ng space para makahinga-hinga naman ang ating cookies. Pwede nyo rin pong lagyan ng mga nuts o kung ano pang gusto nyong ilagay, kung saan kayo masaya. Yun ang gawin nyo. Pwede nyo rin tong ilagay sa freezer para kung gusto nyo mag-stock. Pwede ring diretso bake na. Pagkalagay sa freezer, pero i-extend nyo ang oras o kung ilang minuto nyo i-bake sa oven. Ito, i-bake lang natin to ng 12 minutes. Pag nag-puff na yung edges niya, hanggang dun lang. Pwede nyo i-extend kung medyo basa pa yung gitna. Tingnan nyo lang. Hanggang 14 minutes lang. Pagka sumobra sa 14 to 15 minutes, magiging tough na ang inyong cookies. Para ng biskotso yan. Ako 12 minutes lang talaga. Basta ganito lang kalaki, 1 tablespoon lang. Kahit medyo lumaki pa, 12 minutes. Pero pagka yung malalaking cookies na uso ngayon, ayun, extend nyo po para maluto namang maigi ang cookies. Para mabuhay-buhay naman ang kulay ng ating cookies pagka-bake na, lalagyan ko pa rin ng chocolate droplets sa ibabaw nito. Konti lang. Pero kung gusto nyo madami, kayo nang bahala. Then, i-bake na natin sa preheated oven, 375 degrees Fahrenheit ng 12 up to 14 minutes. Pagkalabas ng oven, hayaan muna natin sila sa kanilang baking sheet for at least 15 minutes bago natin ilipat sa cooling rack. Okay, titikman ko na naman yung sarili kong ginawa. Maganda siyang partner sa gatas. Gustong-gusto ko to.
Mm. Lutong-lutong. Pero hindi naman sobra. Crisp yung kanyang edges, then soft and chewy yung kanyang center. Ang sarap. Magandang i-partner siya sa fresh milk at perfect combination. Next month, yung iba ko namang recipe ng chocolate chip cookies. Marami akong recipe niyan at i-share ko lahat dito.